Hello po, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong likod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang, Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin, ito pong si Senator Judge Bongo ay ikinuwento niya po at pinaliwanag ang tunay na pangyayari po doon po sa ginagawa nilang paninira sa Vice President kung saan po nasapak at talagang sinaktan po ang isa pong sheriff sa Davao City sa napakatagal na panahon na nung siya po ay mayor pa. Ikinuwento po mismo ni Senator Bongo kasi nahandun po siya. At syempre, ang kinukuha lang pong konteksto nito pong NBI sa pangunguna po ni Matibag ay kung yun lang pong mismo na pagsusuntok o pananakit, yung pagsuntok sa sheriff. Doon lang po nila kinukuhanan. Hindi po nila kinukuha yung tunay kung paano nag-umpisa at ano ang talagang istorya. Dahil hindi naman po nila layunin, mga kababayan. Ang layunin lang po nila, masiraan ang Vice President at ma-impeach, mga kababayan, para hindi po maging pangulo ng bansa. Hindi po ba? Logic. Umpisa na po natin, pakinggan po natin si Senator Judge Bongo sa kanyang paliwanag. I and are you aware na may demolition noong panahong yon involving 217 families who were facing eviction? Tama po, ang pagkakaalam ko po, si Sheriff Abe ay dala-dala ang isang legal and valid order of demolition at gusto niyang ipatupad po yung demolition bilang pagganap po sa kanyang tungkulin po. A simple search online would provide further details. No, nagalit po si then Mayor Sara noon dahil nakiusap siya sa sheriff na kung pwede bang i-postpone ng ilang oras at i-delay mo ng eviction ng 217 na families. At naalala ko noon na meron pong pulisiya si former Mayor Rodrigo Duterte na ayaw niya pong magpaalis ng mga informal settlers pag walang malapitan, walang malipatan po yung mga illegal settlers. Kawawa naman po itong mga to na minadali silang paalisin. Is it correct that Davao City was then, sabi ko nga kanina, no? It was correct that Davao City was then dealing with the aftermath of a flash flood. At that then Mayor Sara Duterte had come from attending to affected residents before proceed. Alam niyo ba ito? Well, I was informed po kanina nung sinasabi yan. Alam niyo bang 31 po yung namatay ng panahon yon? Yun po, nalaman ko po kanina. Actually, nandun po ako nung nangyari po yung insidente. At after 2 days, bumisita rin po yung si former Vice President Jojo Binay, kasama niya yung anak niya na si Senator Nancy Binay. Mismo, witness po ako doon na talagang hirap ng sitwasyon. June 29 po yung nangyari na madaling araw, yung flash floods, at marami pong namatay, no? 28 to 31. At after a day, July 1, may schedule po yung sheriff na palisin yung mga informal settlers na wala pang malilipatan. Ang maalala ko lang po na nakiusap si then Mayor Sara na kung pwedeng ipagpaliban muna ng ilang oras o araw yung pag demolish po sa mga illegal or informal settlers na walang malilipatan. Actually, sa totoo lamang po, since we are here for the search for the truth and justice, I believe it is incumbent upon me to put on record my recollection of what happened. Yun po yung maalala ko. Sabi ko nga na may pulisiya po yung syudad noon na kung walang malilipatan yung mga informal settlers ay wag munang paalisin. Kawawa po yung mga kababayan nating mahirap na wala pong malilipatan. Yun po ang konteksto ng nangyari. We are not justifying violence, but we are highlighting that context is important to have a fair assessment of the incident. Magkakaiba naman po yung
nangyari nung 2011 sa mga pangyayaring iniimbestigahan niyo po dito. In fact, not just this incident, in our search for the truth, importante alamin natin ang dahilan at konteksto ng mga pangyayari upang maging patas, objective at makatarungan ang ating pagsusuri. Yun lamang po. Ubus na yung Thank you. oras ko. Po, mga kabayan. Thank Maraming salamat, Senator Bongo. Hindi naman po yan ang layunin na nagpapabagsak at gustong ma-impeach ang Vice President. Ang kinukuha lang po nila chap-chap para masiraan ang Vice President. Hindi naman nila kinukuha yung totoo eh. Yung totoong nangyari, yung konteksto. Hindi naman po yung buod. Hindi naman nila kukunin yun. Kukunin lang po nila yung makakasira sa Vice President. Nanuntok, sinapak ang sheriff. Nagbanta sa buhay. Hindi po ba? Hindi po yan ang layunin. Kaya nga po isusumatibag ng tanongin eh. Noon lang din niya nalaman, doon niya din nakita. Hindi po ba? Pero witness po siya. Pero iniimbestigahan po ni Matibag yan na kaya daw po gawin ng isang Vice President na tsugiin ang tinatawag na mga bangag ng kanyang ate. Hindi po ba? At tinatawag po mga magnanakaw at lupin ng taong bayan. Grabe, no? Ganyan po. Kaya nga, mainam yung sinabi ni Senator Go eh. Sana, para po maging parehas ang investigasyon. Dahil nag-i-impeach ka na isang pangalawa sa pinakamataas na ayaw nila maging presidente. Gagawan mo lang po ng chap-chap at kukunin mo lang yung panira at sinasabi mong kailangan na ma-impeach ang isang Vice President dahil ito'y kumakabit. Saan po? Sa sinasabi nilang betrayal of public trust at ikinakabit pa nila sa grave threat at inciting to sedition. Ganyan po yun. Kaya nga po puro chap-chap eh. Ang kinukuha nila kapira-piraso. Hindi po yung totoong buo kung bakit po nagagalit ang Vice President. Katulad po rito sa pananapak sa sapak o pagsuntok kaysa isang sheriff. Dahil po unang-una, kaya tamang-tama sinabi ni Senator Go eh, yung mga tao, walang malilipatan. Ito po mga squatter. Walang malilipatan eh. At yan po ang policy ng Davao City sa pangunguna po ng dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na hindi pwedeng basta-basta paalisin niya nang walang malilipatan. Mahihirap na nga. Gigipitin mo pa. At ilang panahon lang yung hinihingi ni BP Sara, hindi mo pa pinagbigyan. Hindi po ba? Kaya ang mayor po kasi trabaho niya ang taga-pamayapa. Kailangan maging maayos, mapayapa ang syudad. Hindi po ba katulad nun, meron ng pinagdadaanan sila dahil nagkaroon ng flash flood at maraming namatay. Hindi po ba? Tapos saka ngayon magdidemolish. Hindi po ba? Wala ba konsyensya yung sheriff? Kaya yung isang mayor na dadanak po lalo ng gulo at baka marami pang mamatay, dahil nga doon sa paalisin mo yung 200 plus na walang lilipatan. Hindi po ba? Kapit na sa patalim yun. Baka mag-aklas yun. At lalong lumala ang problema doon sa Davao. Kaya dito po mga kabayan, yung mga nag-i-impeach po sa Vice President, mga wala pong konsyensya yan. Walang konsyensya. Puro po pang sariling interest lang po ang hangarin ng mga taong yan. Dahil po, nagnakaw sa pera ng taong bayan di umano. Ngayon, mga kababayan, pilit po nilang itinatago at ang Vice President ang ginagawa po nilang pangtakip at ang Vice President ang pilit nilang ini-impeach para hindi po mapanagot ang mga pinagagawa nilang pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Hindi po ba? Yan po ang nangyari eh. Kaya po pilit nila pinababagsak yan eh. Yan po mga kababayan, maraming salamat kay Senator Bongo at malinaw na malinaw po. At pati po ang dating Vice President at dating Senadora na mag-amang Binay ay nakisimpatsya sa nangyari po nung panahon na yon. Ang hindi lang po nakikisimpatsya, yung mga magnanakaw sa panahon ngayon. Hindi po ba? Maraming salamat po sa naagusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa inyo na mga
Sa inyo pong mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po kay Eric Hershaw from Canada, Kingston from Hong Kong, Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley, Jim Aris from United Arab Emirates, ako si Pilam, Ani Jo, kay Tatay Nick from Toronto, Canada, kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Milay, Felipe Shapno from Texas, USA, kay Mika Legaspi, Frank Zamora from California, USA, at Romulo de Vinagracia from Bacolod City. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyong mga paggawa at God bless po sa inyo lahat. Thank you po. At ingat-ingat din po tayo at tiis-tiis lang po muna. May awa po ang Panginoon. Hindi naman po panghabang buhay ang kasamaan ay magtatagumpay. Magwawakas din po ang mga hayop na yan. Ingat-ingat po. Bye-bye.